Hello po mga kaidol, no? Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Ipaliwanag ko pala sa inyo ang nangyari sa aking anak, no? Ah, Ganito kasi yan mga idol, no? Yung humihingi siya ng pera sa akin, inaayawan ko kasi alam ko ang anak ko ay may na sa pag-iisip ba, depression ba. Wala na siya sa pag-iisip niya. Kaya hindi ko siya binigyan ng pera kasi sabi niya sa akin, umalis daw siya, hanapin daw niya ang papa niya. Matagal naman siya na hindi niya alam kung saan nagpunta ang papa niya. Sabi ko sa kanya na wag mo nang hanapin ang papa mo kasi may ibang pamilya na yon. So yun mga kaidol, naintindihan ko ang anak ko kaya siya na-depress kasi sabik siya sa pagmamahal ng papa niya. So ngayon mga kaidol, umalis siya sa bahay na hindi nagpaalam sa akin kasi alam niya na hindi ako papayag. Tapos may nagsabi dyan na yung anak ko daw ay mukhang pera. Hindi naman ganun idol. Kasi ang hinihingi niya sa akin na hahanapin daw niya ang papa niya. Kaya hindi man ako pumayag, kaya umalis siya sa bahay. So sana mga idol, maintindihan nyo ang problema ko kasi yung anak ko is broken family, no? Maliit pa sila, hindi na hindi na buo ang pamilya nila, no? Kaya naintindihan ko ang anak ko na nagkaganyan siya. Kasi palagi siyang nagtatanong sa akin kung nasaan na daw ang papa niya. Sabi ko, wag mo nang itanong yung papa mo kasi matagal na hindi na tayo nakikita ng papa mo. Hindi ko na nakikita yung papa mo, no? Kasi may ibang pamilya na siya. So ngayon mga kaidol, umimik naman siya, hindi na siya tumatahimik siya ba. Kayo na ang magintindi sa Tagalog ko mga kaidol ha. Natahimik siya. Hindi ko na alam kung ano ang nasa isip niya. Pagka naman, isang araw, hindi ko na nalaman kasi tiningnan ko sa hinihigaan niya, wala naman. Umalis siya na walang paalam sa akin. Sana naman po mga kaidol, huwag nyo naman akong pagsalitaan na ganyan na ang anak ko. Paulit-ulit kong sasabihin. Sa ngayon hindi nyo maintindihan ang punot dulo ng problema namin, no? Mag-ina. Kasi ang anak ko ay sabik sa pagmamahal ng papa. So ako hindi ko magampanan lahat ang pagmamahal nila na bilang isang ama kasi busy po ako sa trabaho ko, mga kaidol. Naghahanap ng pera para makakain lang kami, no? Kaya nga nag video na naghahanap sa anak ko kasi nagbaka sakali ako na may nakakita sa anak ko. Tapos kung ano ang mangyari sa akin, yung mga kapwa ko vlogger, yung mga kasama ko, kung ano ang mangyari sa akin, ay malalaman nila na dito ako na lugar pumunta. Sana maintindihan nyo naman ako mga kaidol, no? Lahat ng pinupuntahan ko sa bundok man or mapatag, binidyo ko mga kaidol, no? Sana maintindihan ng mga ibang viewers ko dyan at saka sa mga silent viewers ko, sa mga solid supporters ko, sana maintindihan nyo mga idol ang paliwanag ko. Kahit saan ako magpunta, i-video ko para malalaman ng mga kasama ko na kung baka sakaling hindi nyo na ako makita ba, no? Kung may makadukot ba sa akin, mga ganun. Pero wag naman, hindi naman tayo ng masama, no? Mag-isip ng masama na madukot ako ulit sa mga bandido. Kasi may nag-message sa akin na, Inday, magbantay kang mabuti dyan sa babuyan, sa mga alaga mong baboy. Kasi yung commander na Ligaya na yan,
Hindi ko pa man nakita pero ang dami nang nagme-message sa akin na magbantay-bantay daw ako kasi nagbahay-bahay na po sila. So, yun mga ka-idol, sa sobrang busy ko, hindi ko na namalayan ang anak ko nasaan na pumunta kasi nagtampo siya sa akin, no? Tapos yung iba dyan na hindi naintindihan yung problema ko, kung ano ang mga problema ko, sana naman po, wag naman kayong magsabi sa akin na masakit, no? Pero okay lang yun. Kung yun ang naaabot sa isip ninyo, wala akong magawa. Sa inyo man yun, ang mga opinion na mga ganyan. Sana bago po kayo mag-ano sa akin, mag-comment, sana isipin nyo naman o tapusin nyo ang mga video ko na nagsasalita ako. Pakinggan nyo naman ako, mga idol, kung ano ang punot dulo ang problema ko. Kaya nagkaganyan ako, no? Nagkaganyan kami, hindi lang ako, ang buong pamilya ko, no? Nagkaganyan. Kasi kami po ay gustuhin ng anak ko na mabuo kami. Gusto nila na mabuo kami ulit na isang pamilya. Pero hindi na pwede. Nandiyan na sa ibang pamilya ang papa nila. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi na mahirap ang broken family, no? Kasi ang mga anak ang maapektahan, no, mga idol. Ngayon, kahit saan ang lugar ako pumunta, hindi ko pa nahanap yung anak ko. Gagawin ko ang lahat, mga ka-idol, alang-alang sa pamilya ko. Kasi habang buhay ko na tong bit-bit na ganito ang problema ko, no? Mahirap tumayo ng ama at ina. Pero kinaya ko kasi nandito na, no? Nandito na ito na talaga ang buhay ko, na ang pamilya ko ay nagkawatak-watak, no? Sana lang po, mga idol, maintindihan nyo ako. Ang iba dyan, nagsabi na dalhin ko daw sa tubig balon. Mga idol, ipaliwanag ko sa inyo. Ang tubig balon ay, ang matanggal lang na sakit ay simple lang. Pero yung sa anak ko ay lalang-lala na po yun. Depression, tapos ano na, yung epilepsy, yun mga ka-idol. Ang sa akin lang ay may maintenance siya. May nagsasabi dyan na ipunta ko daw sa DSWD. Hindi ko pa nakonsulta mga idol sa DSWD sa ngayon kasi busy pa po ako na naghahanap sa anak ko. Saka na lang yun mga idol magpunta kung makikita ko na ang anak ko, mga idol. At saka nahiya na nga ako sa amo ko kasi dinala ko siya dito tapos bigla namang mawala. Yung trabaho ko ay napabayaan ko na. Pero okay lang yun mga ka-idol. Kahit mawalaan man ako ng trabaho, walang problema sa akin. Makita ko lang ang anak. Ang trabaho, nandyan yan parati kung maghanap ka lang ng trabaho, no? May tumatanggap sa'yo. Pero yung anak, hindi mo hahanapin kung saang lugar o saang mundo dito. Hindi natin hahanapin ang anak natin, ang pamilya natin. Wala na. Isa lang yun. Wala na tayong katuwang sa ating buhay, no? At saka mga ka-idol, yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Mahirap na single mom tayo, na nagtaguyod tayo sa ating anak na may kapansanan pa, may sakit, no? Mahirap. Kung sino man yun ang nakaranas na ganitong problema, mag-comment kayo sa akin, mag-advise kayo. Ako din, mga idol, sa inyo, mga viewers at saka mga solid supporters ko, mga followers ko, yun. Naghihingi rin ako ng opinion, no? Kasi hindi ko ma-handle ito na ako lang mag-isa.
Maghingi ako ng advice sa inyo kung ano ang gagawin ko. May nagbigay naman sa akin, naintindihan ko naman na may nagbigay na sa akin, lalapit ako sa mga gobyerno kasi may budget daw yun. No? Kaya nga hanggat kaya ko pa na hindi ako lalapit sa gobyerno, kakayanin ko. No, sana lang mga idol maintindihan nyo ang sinasabi ko, no, na napaliwanag ko sa inyo. Dito na lugar mga ka-idol, maya-maya ay mag-off cam po ako kasi magtanong-tanong po ako na may nakikita ba sila ditong tao na ganito. So, yun mga ka-idol, sana maintindihan nyo lahat ang sinasabi ko, no? Lahat ng sinasabi ko, sana maintindihan ninyo. Hindi na po ako magkuha ng video kung sino man yung malapitan ko na mga tao kasi alam nyo naman yun, ang mga bandido madali lang makatuntun sa ano. Ang lugar lang po ang inano ko, binidyohan kung saan po ako nagpunta. Sana maintindihan.